Nako, balik na naman sa Chacha o charter change ang mababang kapulungan ng Kongreso at ito ay matapos na hindi makalusot ang impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. Ngayon naman ay pinapalutang diyan po sa Kamara ang pagsusulong ng charter change. Ito po ay sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Kasi nung una mga kababayan ay yung isinulong na CHA o charter change, ito ay yung Constituent Assembly na yung Senado at mababang kapulungan ay magsasanib at magiging isang kapulungan para amyandahan ang ating saligang batas. Pero ngayon nagbago sila ng estratehiya at gagawin na naman ay itong Constitutional Convention na kung saan ay maghahalal po tayo na mga kakatawan para sila po ang mangunguna sa pag-aamyenda sa ating saligang batas. At ayon po kay Antipolo City Congressman at Deputy Speaker Ronnie Puno, ito raw po ang pinakamainam na paraan para magkaroon po ng paglilinaw sa ilang mga probisyon at yung mga salita sa konstitusyon. So napakaganda no? Pakinggan. At ang sabi nila kasi pinagtatalunan yung forthwith. Agad-agad ay mas maganda. Lalagyan na raw po nila ng halimbawa yung forthwith ilan ba? 7 days o 10 days. Ganun daw mga kababayan. So pero alam nyo talagang matagal na ang ipinipilit itong charter change at marami ang nagdududa na at inaasahan na yung mga politiko lang makikinabang rito. Kasi baka ang sinasabi, pwedeng i-abolish yung Senado or kaya naman ay, di ba, para na lang unicameral, iisa na lang ang kapulungan o kaya naman ay tanggalin yung mga term limits ng mga politiko dito po sa ating bansa. So sila po ang makikinabang at talagang piyesta po ito. Pero pakinggan natin itong payag at paliwanag ni Congressman Ronnie Puno. Ito, pakinggan nyo. We believe that the best course of action is try to attempt a solution at the root cause of this. We believe that if we correct and update our constitution now, that many of the disputes that we see in front of us would not have been here or can be avoided in the future. Little things like the meaning of certain words, always cause disagreement and confusion among everyone. So nakakahiya sa ating mga kababayan na ang lagi natin pinag-aawayan ay kung anong ibig sabihin ng isang salita. Siguro naman iisa lang diksyonaryo yung sinusundan natin lahat. Kung bakit napakaraming kahulugan ng isang salita na ating babanggitin ay hindi nila siguro naiintindihan. So para mawala na lahat itong mga alinlangan na ganito, naisip namin na magpaandar na tayo ng isang constitutional convention. Bakit Constitutional Convention at hindi Constituent Assembly katulad ng mga panukala ng iba naming mga kasama dito sa Kamara? Ang Constituent Assembly, dagdag trabaho sa congressman at sa senador. In other words, sa ibabaw ng lahat ng ginagawa naming mga trabaho, nakikita nyo naman, inuumaga yung Congress dito kuminsan, kakatalakay sa mga panukalang nasa. Okay, so yun po, no? At ayaw nila ng Constituent Assembly dahil sa magiging dagdag trabaho raw po ito sa mga kongresista. Pero alam nyo pag ako pinakinggan ko itong press con ni Congressman Ronnie Zamora, siya po ngayon ay tumatayong Deputy Speaker, parang masyadong mababaw mga kababayan yung dahilan para lang baguhin yung salita na forthwith. Kasi doon daw po nagkakagulo pero parang gagastos ba ang Pilipino? Yung ating buwis para lang dito sa palitan lang yung forthwith or lalagyan na ng ilang araw yung forthwith dapat ilang ba? 7 days, 10 days? O gaano ba kabilis na dapat na i-file ang at simulan ng pagliliti sa isang impeachment? Bakit araw-araw ba tayo mag-i-impeach? Bibihira lang ito mangyari. Mga kababayan. Ako, pananaw ko lang kayo sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating channel, kayo ba ay pabor dito po sa charter change na ito? Nung una ay CONAS, Constituent Assembly, ngayon po ay Constitutional Commission. Kukuha po tayo ng mga tao tapos iahalal
para sila po ang manguna sa pag-aamyenda dito po sa ating saligang batas. Pero para sa akin ho mga kababayan, masyadong mababaw. Papalitan mo lang yung salita. Yung mga salita, wording, 'di ba yung forthwith, sabi ho nila, para mas malinaw dahil sa pinagtatalunan po ito. Eh, hindi naman gano'n kadalas. So, magpa-impeach ho tayo ng isang opisyal ng gobyerno, hindi po ba? Talagang bibihira po ito na mangyari dito po sa ating bansa. Dito ho talagang, 'di ba, nagdesisyon naman ng Supreme Court At ang sabi ho ay hindi po tama at labag po sa ating saligang batas yung ginawang procedure o yung sistema ng House of Representatives dito po sa sa paghahain ng impeachment complaint laban po kay BP Sara. So dito ho, siyempre alam niyo naman ho, madalas ho natin mapakinggan 'di ba sa gobyerno, nako, ang gobyerno ay limitado ang pondo tapos ngayon gagastos ho tayo. Ito pakinggan ho natin ang sagot niya, tinanong ho sa kanya ng reporter. Papaano 'yun? Kasi sabi nga ho ng mga ekonomista at siyempre ng economic team ng Pangulo na wala, taghirap po tayo, kulang tayo sa pondo. Tapos ngayon, no? Papaano yan? Gagastos ho tayo. Pakinggan natin, ha? Sorry sa CONCON. Sir, sinabi mo na you mentioned gawa muna ng joint resolution for CONCON, doon na lang magtalo yung Senado at Kamara kung paano yung proseso na gagawin. Pero sir, gaano po kayo ka-optimistic na, magkakaroon ng pondo para dito, lalo na sinasabi nga, and nagiging pag-con-con po kasi sinasabi nila kailangan paglaanan pa ng pondo when in fact, sinasabi na economic managers, napakalitan lang po ng fiscal space natin, wala tayong budget, kumbaga, kung another budget for that. And paano rin po natin masasabi nga na makakapag-reach tayo rin, kumbaga, doon sa point nga po na yung Senado at Kamara maaring magkasundo when in fact, yung recently na lang po yung wage hike, hindi po nagkasundo sa kung 100 o 200 pesos. Paano po kaya, sir? Well, yung pagsusubok na makarating kami sa isang kasunduan, laway lang ang investment natin doon. 'Di ba? Laway siguro konting kape, 'di ba? Ganun na lang muna. Ngayon, pag nagka-agree kami, nagkaroon ng batas, tapos nagkaroon talaga ng kongreso, siyempre ng CONCON, magkakaroon ng konting budget dyan. Pero halimbawa sa halalan, ako tingin ko, hindi na dapat computerized election. Total, 1 per district ang mangyayari dyan. Pwede na siguro yung manual election pagkatiwalaan na natin ang ating mga teacher. No, na sila na lang mamahala sa election dyan. Total, siguro hindi ang katulad ng normal na eleksyon na daming pangalan. Ito isang pangalan lang Di ba? So kayang-kaya ng mga teacher yan. At saka siguro wala namang gagastos ng 100 milyon para maging con delegate kasi sakit ng ulo trabaho yan di ba? So patriotism ang magiging kapital nila dyan, hindi pera. So ako ay naniniwala na yung election ng mga delegado kung magkaroon man, hindi naman magiging masyadong magastos. Dahil nga ganon, yung manual natin. Ngayon, yung pagka nandun na sila at pag-ooperate na yung CONCON, hindi naman tayo gagawa ng bagong building. Marami naman sigurong building na pwedeng pasukan. Okay, so yun po ang binabanggit ni Congressman Ronnie Puno. At kung sakali ay magmamanual na lang. Di ba akala ko bawal na sa batas na mag-eleksyon dito po sa ating bansa na manual. Talagang nakakatawa lang ho ito mga panukala ho mga kababayan, no? Yung mga diskarte, mga ibaing galawan ho, no, ng ating mga kongresista dahil sa sumablay ito hong impeachment laban po kay BP Sara ay ito naman kumambyo sila at sila naman ay magtsatsacha. Sasayaw ho sila at para ang binabanggit ho ay para baguhin yung termino o yung salita na forthwith at lalagyan na raw ng araw. Forthwith pero 7 days lang. So para mas malinaw. Biro mo saan katiting ho na ganong amyenda ay gagastos tayo ng milyon-milyong piso. Pero sabi po ni Congressman Ronnie Puno, hindi naman daang milyon yan kasi gawin na ho manual. Naku, Diyos ko po, manual pa. Delikado ho yan. Baka mamaniobra kung sino-sino ang ikakandidato. Tapos alam na ho natin mangyayari. Di po ba? Kayo ho, sige, magbigay ho kayo ng komentaryo. Payag ho ba kayo na mag-cha-cha charter change
amyandahan yung ating saligang batas at maghahalal daw po tayo ng mga ah, na mga sila po magsasagawa ng pagbalangkas, pag-amyenda sa ating saligang batas at kung manual, nako Diyos ko po, baka magkalutuan kung sino ang ihahalal ho dyan. Tapos, kung ano ang utos, ito, amyenda nyo. Todas tayo. Alam nyo, kapag sa saligang batas, kapag nabuksan na po yan, dire-diretso na ho yan. Hindi na po natin yan pipigilan kasi ang gagawin mo yan, sasamantalay. Nako, bihirang-bihira bihirang-bihira na mangyari ito. At itong pagkakataon ito na mabuksan natin saligang batas, retokehin na natin lahat. Todas na tayo dyan, mga kababayan. O kayo ho, ano masasabi nyo rito? Basta ako, talagang, sa akin pananaw lang naman ho, mga kababayan, hindi ako kumbinsido at tutulho ko rito na magkaroon po ng charter change. At forthwith lang, babaguhin lang yung mga ilang salita. Anong klase ho ito? Gaganda ho ba ang buhay ng mga Pilipino kapag binago po yung ating saligang batas at tanggalin o baguhin at lalagyan ho ng kung ilang araw na dapat ay pasimulan ng Senado yung impeachment trial? Araw-araw ho ba kayong magsasampa ng kasong impeachment diyan po sa Senado para bigyan natin ng pansin ito pong charter change na ito? Para lang baguhin yung salitang yan. Mabubusog ba ang mga Pilipino dito po sa charter change na yan? Yung mga walang trabaho, magkakaroon po ba ng trabaho? Yung mga walang pagkain o walang makain ho, mabubusog ba sila dyan? Yun lang ho, mga kababayan. So magbigay ho kayo ng komentaryo. O sa mga bago lang po sa ating channel, subscribe na po kayo at huwag niyo po kalimutan na i-like at i-share. So napag-uusapan lang ho natin at ngayon lang ho, talagang ipinaputok ho ito sa press con kanina at agad ho nating inilatag para kayo po ay makapaghanda na po, mga kababayan. So may init-init pa ho ito na balita. Nagulat ho ako. Sumablay siya noong una, Chacha, na CONAS, Constituent Assembly, tapos nag-impeachment. Ngayon sumablay impeachment, balik sa charter change, pero medyo binago. Constitutional Convention na. Sige, bahala na ho kayo. Basta't ako pananaw ko ho dyan, sariling opinion ko, tutulo ako kung yun lang ho kaliit. Kumbaga kung magpaparepair ka ng sasakyan, mga kababayan, alam ba, ipapasok mo sa kasa o sa talyer, na lang, yung natuldukan lang ho. Yung dent lang ho. Kita mo, di ba, pag may kotse kayo, parang merong dimple. Tapos as ang mahal-mahal ang gagastusin. Hindi na, wag na, pabayaan mo na yan. Di ba? Yun lang ho. Sige, maraming salamat ho, mga kababayan. Muli, ito po si Kaeli. Magandang araw po sa ating lahat.